Perwisyo ang hatid ng lubak-lubak na daan sa dalawang bayan sa Cavite. Matagal nang nirereklamo ng mga residente ang baku-bakong kalsada pero hindi pa rin ito naaayos. May report si Luisa Erispe. Maliit na bagay kung tutuusin, pero perwisyo pa rin. Problema ngayon ng mga taga Cavite, ang lubak-lubak na kalsada, lalo na sa bagong kalsada o Pasong Kawayan 2 sa mga bayan ng General Trias at Tanza. Imbis kasi na tuloy-tuloy sana ang daloy ng mga sakyan, pagdating sa nasabing lansangan ay usad pagong na ang daloy ng trapiko. Kaya sagabal rin ito sa daloy ng negosyo at kabuhayan ng mga taga roon. Tinatampakan lang nila, kaya tumaas ng tumaas. Tapos pag umuulan, ayun, nagbabaha dito, malalim ng tubig na tumitirik sa sasakyan. Hanggang ngayon, di pa nila napapagawa eh. Siguro wala pang budget, ganun. Ay, sana po maayos, magawa ng paraan. Sa tricycle hindi naman maiwasan na hindi mag-maintenance kasi lubak yan eh. Marami na napapalitan. Merong tumitirik na natutukod yung ilalim ng sasakyan. Tinutulungan na lang namin. Basang-basa siya kasi puro putik siya. Bumalentong yung sasakyan niya. Kaya hindi na siya tumuloy. Tsaka baku-baku talaga yun. Kaya pag nagdadaan ng mga sasakyan, nagtatabihan yung iba. Hindi sila pwede magsabay kasi malalim na. Dapat sana maipagawa. Kasi ang dami na didisgrasya. Bali yung mga kasi ang mga bata hindi naman kasi hindi sila umaabot doon. Yung sasakyan mismo, yung mga tricycle na puno ng pasahero. Inirereklamo rin ng mga residente ang matagal na anilang turuan sa pagitan ng mga opisyal ng Tanza, General Trias at mga developer ng mga itinatayong subdivision sa lugar. Kaya naman, plano na nilang sumulat ng formal na reklamo para mapaayos ang naturang kalsada. Itong mga kapitbahay ko dito sa subdivision ay laging nabibiktima ng mga lubak-lubak natin dito. I for one ay nasira yung kotse ko dahil dyan. Maganda na lang ngayon, buti na lang at maganda ang panahon ngayon dahil pagkatag-ulan, ang dami nababalahaw. Bilang senior citizen at bilang residente ng lugar natin dito sa General Trias, ay napakalaking concern yung nangyayaring ganito. Ang stance ko ay susulat talaga ako sa local government, probably sa Tanza o dito sa General Trias dahil ang laki ng stretch nito na talagang segmented ang mga lubak-lubak. Pero sabi naman ng General Trias, hindi sarado ang kanilang paningin at tenga sa mga reklamo ng kanilang mga kababayan. Kaya naman, ipapagawa na nila ang sirang bahagi ng kalsada na sakop ng kanilang bayan. Maraming dinevelop na subdivision doon sa area na yon. Maraming truck na dumadaan dyan na may kalakihan at mabigat yung mga karga. Doon nagsimula yung pagkasira ng daan. Doon po sa area ng General Trias, ginagawa na po ng ating city government. Yung pong portion na dito sa may paradahan, yun po yung hindi pa nare-repair. Ongoing naman po yung construction. Siguro baka this year matapos na yon. Sabi naman ng Tanza Engineering Office, handa nilang ipagawa ang kalsada kung sakop ito ng kanilang jurisdiksyon. Pero kung ang kalsada ng Pasong Kawayan ang pag-uusapan, hindi raw nila ito nasasakupan. Patuloy namang umaasa ang mga residente na sana ay malutas na ang kanilang problema. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.